Pinuntahan ako ng Bigido. Okay. Sa video ito, talakayin natin itong pinuntahan ako ni Digido. Okay na? Pero bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po, pakisuportahan po yung aking mga social media account. Ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok. At kung nagustuhan nyo yung video ito at nakatulong sa inyo, ay malaking tulong din po ang inyong pag-like at malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo, pakihit lang po yung notification bell dyan sa atin para sa mga uploads natin sa mga videos about usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga OLA. Ako po sinusubukan ko mag-review, silipin kung paano yung proseso ng kanilang pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningil. Inuulit ko, hindi po ako nanghihikayat para magkaroon lang po ako sa inyo ng shared deal experience sa tamang expectations at guide sa kung ano yung kanilang proseso. Okay, simulan natin yung nakita kong post sa isang OLA Victims Facebook group. Okay, ito po sabi niya, no? Sino na dito napuntahan ng Digido? Location, Taytay. Anonymous siya. Pinuntahan ako ng Digido. 1 month ng overdue. Bali, principal is 10K. Tapos, 12,800 ang balik in 14 days. Ngayon, lumobo ang interest, naging 20K. Okay naman yung kausap ko at naiintindihan niya. Tapos sinabi ko na wala ng app nyo. Upon checking sa app ko, gusto niya mangyari, bayaran ko 1530, 5K kada cut-off. Sabi ko, kaya hindi ako makakapagbayad kasi may unforeseen financial difficulties kami, na-scam ako sa negosyo ko at 7 kami nagkasakit ng influenza. Lahat kami naglabat antibiotic, may iba akong loan, pero sa inis ko, nagpasa na ako ng formal complaint sa following government authorities na under sa OLA. Katulad nga ng Mr. Cash, hindi galing sa akin yun, doon sa nag-post. So sabi niya, relay daw niya sa company na yung gusto ko, snowball effect na babayaran ko sila paunti-unti in principal amount. Kasi kung wala naman ibabayad sa inyo, eh wala talaga. So ang point niya, this post is, pakita ko sa inyo yung papel na binibigay ni Digido once na nagpupunta yung kanilang field collection officer. Ayan. Nakareceive ko niyang ganyan dati, way back. Hindi pala ako. Yung asawa ko. Pero legit, nagpupunta talaga si Digido. Pero, unfortunately, mga kadyani, alam naman natin na revoke siya noong May pa. Binabalik-balikan natin itong ganitong klase ng issue. Kasi, medyo, ano pa rin siya, yung hindi matahimik yung issue sa kanya na revoke, pero patuloy din sila sa pagpapautang. Now, which is, they are illegally operating kahit na meron silang apela doon sa kanilang revocation ng kanilang license. Okay? Sabi ko nga sa inyo, mali nga yung kanilang ginagawa. Alam nilang revoke, wala silang lisensya, pero patuloy yung pagpapautang. Pagkatapos ito, nag-home visit pa sila. Na kung tutuusin is, illegal nga sila magpautang eh. Ulitin ko, illegal sila magpautang, walang lisensya. Pwedeng i-contest sa SAC. Ngayon, kung problema nyo, ganito mangyari sa inyong senaryo, may pumuntang agent ni Digido, ito real talk lang, doon sa mga agent ng Digido, bakit patuloy pa rin? Hindi ko magets yung point of view ninyo dahil alam nyo naman yan. No? Then, pupunta pa kayo sa bahay. Eh, paano ko yung nagbaro sa inyo, yung nagkaroon ng utang, is i-contest sa inyo na revoke pala kayo, di ba? Sasabihin, hindi babalik ko na lang yung principal amount. Ngayon, o kaya naman magpapile muna ako ng complaint para mas malaman ko kung ano yung dapat gawin, kung kayo ba dapat bayaran o dapat na lamang ibalik yung principal amount dahil nga hindi kayo karapat dapat magpautang. At hindi ako sa Digido inuulit-ulit lang natin to para maging aware yung iba. Dahil marami rin nagko-comment sa akin na kailan pa raw na-revoke. Ulitin ko, nung May, is May 9 or May 11 na-revoke ang Digido. Kaya, unfortunately, yung mga transactions nila after that May, lahat po yun illegal. Pwedeng i-contest sa SEC. And then ito tulad niyan, in just 14 days, yung 10,000 niya, babayaran niya ng 12,800. Ang laki, di ba? Parang may almost 2,800 agad yung tinubo in just 2 weeks. Ganun kalaki. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga i-advise ko sa inyo na lumayo o umiwas sa mga ganito klase ng mga lalo 10,000 pataas na to. Medyo walang limitasyon doon sa kapag kayo may utang na 10,000. Talagang tamang interest lang yan, taka mga penalties and charges. Pero dahil nagpupunta si agent,
kapag ganyan, napuntahan kayo, at depende rin kay agent yan. Kasi, kung bakit kayo napupuntahan by the kayo na pa near place sa kanila, yung Taytay, yung Rizal area, malapit lang po kasi sila diyan. Nasa Cubao lang po ang opisina niyan eh. Kilala nga yung tower diyan na kung saan sila nag-o-office eh. Then, kaya kayo napupuntahan yan dahil yun ang pinakamalapit. Isang sakayan lang. Pagbaba lang doon sa may pangalan nito, sa may Araneta yata, sa may Farmers, may sakayan na ng mga jeep doon, pwede sila magpunta o pwede sila magmotor, okay? Kaya kadalasan dyan na pinupuntahan lang yung malalapit. Kaya, pag nagpunta sa inyo yung agent, tama naman yung approach ni nung nag-post. Kinausap niya, kasi in good faith naman, gusto niyang bayaran, dahil problema lang siya dahil na scam yung kanyang negosyo at yung kanyang mga mahal sa buhay nagkaroon ng ng health conditions na nagkasabay-sabay. Okay? Kaya yung mga ganitong klaseng senaryo na maiintindihan natin kapag nababaon sa utang. And then kapag nagpunta at nawawala yung apps, ito yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na kapag nagpunta yung agent at gusto nyong bayaran in just a good faith, depende sa inyo. Ulitin ko, baka sabihin iba. Nasa inyo kung babayaran niya o hindi. Pero mas maganda i-contest nyo sa SEC. And then dahil siya gusto niyang bayaran at magkaroon ng snowball effect, ibig sabihin nga paunti-unting hulog, tanungin nyo dun sa agent yung referral number ninyo. Yung lifetime reference ID. Kasi alam nila yan. Bibigyan naman kayo niya ng kanilang copy. Either may dala silang demand letter na ito, dito ko kayo mag-forward. Tapos by payment, Dragon Loans o Dragon Pay. Doon lang naman yan eh. Yun ang most payment channel na ginagamit ng Digido, tsaka ng ibang mga OLA like the OLP, tsaka isa na subukan ko, yung Quickla, ayun, mga Dragon Loans, ayun pala, Cash Express Dragon Loans pala ginagamit yon. So yun, pag mga binigay sa inyo mismo ng agent, subukan nyo muna rin kung mababawasan. Kasi siyempre, try nyo sa malit na halaga, pag nag-send tapos nabawasan yung utang nyo, sabihin po nga, pasok ng system. Ang nagbigay ng advice niya si Ate Red, shout out Ate Red. Nabigyan mo rin ako ng ideya at kaya nagbibigay din ako ng mga info kung paano babayar. Tama, pag nagpunta sa agent, doon yung itanong. Kasi pag sa text or sa mga messages, sa mga emails, medyo diskumpiyado rin po ako. No? Maging maingat din tayo dahil sayang yung ibabayad natin. Baka may ma-scam lang tayo. Imbis na nakakabawas tayo ng utang, maging vigilant po tayo sa mga binibigay nilang IDs, reference ID at mga reference number nila. Kasi syempre, pera yan. Paghihirapan natin. Kung nakakautang man tayo, at least binabayaran natin. Ngayon, uulitin ko, kapag kayo nagkautang kay Digido, pwede pong i-contest kay SEC. Kahit po meron silang apela o yung kanilang pending appeal na nag-ooperate, illegal po ang kanilang operasyon ngayon. Bawal silang magpautang, bawal mag-transaction, at bawal yung kanilang operations. Okay? So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, YouTube, at ang aking TikTok. Maraming pong salamat sa uulitin.